Ngayon ko lang gagawin to at hindi ko na ulitin uli. Itong tao na to galit na galit sa akin. Hi guys, ngayon ko lang din ito gagawin. This is my first and last talking about our case. Okay? Unang-una, Mother Rahog or Jesus Busid Duque the First. Ayan, pinangalanan kita para maliwanagan din ang lahat dun sa style mo na iniiba-iba mo yung pangalan ng apelyido mo. Dahil ang totoong apelyido nyo lahat talaga ay DO. Pero ang ginagamit mo sa mga kaso ay DU. Kaya kung ikaw ay i-check sa mga NBI, sa any police offices, hindi agad natitrace ang pangalan mo dahil sa DU at DO. Pati yung pangalan yung buong magkakapatid, the first, the second, the third, the fourth, and the fifth na yung pamangkin mo. Diba? Kaya magkakatagalan dahil i-check pa yung mga birthday-birthdayhan ninyo. Okay, liwanagin natin yung kaso sa Muntinlupa. Okay, si Alfred ang unang nagkaso sa'yo, representative ako through apostille, dahil unang-una pa lang ikaw nagsabi at ikaw ang iyakin na nagsasabing kasuhan mo si Alfred. Dahil hindi ka pinapansin ni Alfred, hindi mo siya tinatantanan, nagpadala ng cease and desist letter na yun yung tinulong ko at nagalit ka ng lalo at idinamay mo na ako. Tapos, nakasuhan ka. Ngayon, nung nalaman mo na sinabi ng piskal sa Muntinlupa na mag-file ako ng separate case dahil idinidamay mo ko dahil iyakin ka, dahil sinabihan tayo sa harapan ng Muntinlupa, ng piskal ng Muntinlupa na mag-file ka separately po. Okay, so nung nalaman mo, you filed an offshoot case sa akin sa Tarlac na nagsisinungaling ka, hindi mo sinasabi doon na may ongoing case ka sa Muntinlupa na nahulog ako yung complainant. Oo, in behalf of Alfred. Nagsisinungaling ka doon sa iyong information at ito ay under oath at maaari kang kasuhan ng perjury dahil ito ay under oath. At maliban pa sa pagsisinungaling mo na hindi mo dinisclose na may kaso ka sa Muntinlupa, nagsisinungaling ka pa sa address mo. Kahit taga-Tarlac ka, ano ang intensyon mo na ang nilagay mong address ay hindi ka naman doon totoo nakatira? Ano ang intensyon mo at nakakuha ako ng certification from barangay na ginamit mo na hindi ka talaga taga doon at hindi ka kilala ng mga nakatira sa address na ginamit mo. Pangalawa, yung kaso na ipinail ko sa iyo sa IMOS, ay counter ko yon sa paggagawa mo ng offshoot case sa akin against sa Tarlac. Ngayon, mas madadagdagan pa ang issue mo na pwede kang kasuhan ng falsification of public documents dahil ginamit mo ang barangay ng barangay ko sa panloloko mo. Kumuha ka ng barangay certification ko na dispalingado at nakakuha na ako ng certification sa barangay at ang barangay ko din mismo ay kinakausap na natin para kasuhan ka ng falsification of public documents. Pakatandaan mo, Mother Rahog, yung dokumento mismo ang magsasabi sa mga ginagawa mong masama. At ikaw pa ngayon ang may gana na magsasabi, magbantay sa akin bilang content creator, ikaw naman yung ginagamit ang kaso mo ngayon para makapanghingi doon sa mga bobo naked mong mga followers para magkapera at ginagamit mo ang kaso na to para makahingi ng suporta at magkapera ka. Diba may maraming resibo na lumalabas na nagkakapera ka through GCash pinapadala?
Oo. Ngayon, sabi mo, naglagay talaga ako na na ako daw ay tawag nito, mananakot, nakakasuhan ng isang tao pag hindi sumakto ang engagement. Unang-una, Mother Rahog, wala pong kaso na pwedeng maikakaso sa isang tao na magsasabing kakasuhan kita. Maliwanag yun, diba? Ngayon, sabi mo, ako ang bully. Mother Rahog, unang-una, hindi ako kasali sa issue nyo ni Alfred. Pero ako, umpisa nung natanggap mo ang cease and desist letter, na dinideny mo na taga-Antipolo ka, di ba? Ayun, naputol kasi. Sabi mo, natakot ka. Kaya umpisa nung natanggap mo yung cease and desist letter, ako na ang binubuli nyo, na kung sa tutuusin, hindi naman ako kasali, nasali lamang ako dahil ako yung legal representative ni Alfred. 'Di ba? Ngayon, nililinaw mo dito na nakatapat di umano ako ng saltik. At ikaw yon. Gagamitin mo ba to as bargaining plea na may saltik ka? Well, of course, you cannot use it. Dahil kung gagamitin mo yan, maliwanag, bagsak ka sa may pulang bubong sa Mandaluyong. Hakayaan ko ba naman ito? Namima mo. At ano yung sinasabi mo na nagwala ako sa korte kahapon nung nagtanong ako? Hindi ka ba nag-iisip at uutuin mo na naman ang iyong mga supporters? Paano ako magwala doon? Di na sergeant at arms ako. Diyos ko, Mother Rahog, tigilan mo na ang pang-uuto. Unahin mo si Rolly. Oo. O ngayon, ang aking motion to quash. Sinabi mo, antayin natin ang resolution, ang sagot ng korte. Tama ka doon. Pero alam naman natin na ang ka-motion or ka-dismiss rather, ang issue ng jurisdiction. 'Di ba? Pag walang jurisdiction ng isang korte, ano na ngayon ang mangyayari? Ang motion to quash ay isang prejudicial question na kailangang i-address bago mag-arraignment, Mother Rahog. Naliwanagan ka na ba? At anong sinasabi mo na wala akong legal authority from Alfred na magtanong-tanong dito? Buo ang apostil ko. My God! Kaloke. Oo, kahit saan pa umabot yung akaso ninyo ni Alfred, ako ang legal representative. Kaya ka nga ingat na ingat at umiiyak sa akin. Ngayon ako pa ang nagsabihan mo na ingatan ako at wala akong engagement. Okay, dahil minamas report nyo ang account ko. Kaya hindi ako nakakabuo ng followers. Ikaw, dahil may marami kang followers na uto-uto, oo, at inuuto mo sa pamamagitan ng panghihingi ng pera. Ngayon, ikaw ba ang hindi kaya o ako? Ako ang hindi mo kaya, Mother Rahog, dahil maliwanag ang mga kaso ko sa'yo, may legal stand. Dahil papel, dokumento mismo na ikaw ang may gawa ang hahabol sa'yo. At huwag kang magdiwang dun sa kaso ni Alfred sa'yo sa Muntinlupa dahil open yon for refiling kung hindi aayon sa amin ang sagot ng motion for reconsideration. At dito ka matatakot sa akin dahil dadagdagan pa mismo ng barangay ko ang kaso against you. So, sino ngayon ang iiyak? Sayang ang pulang shoes! Sayang ang singsing ng dispalinghado kang walang lodge na mason! Tawanan mo nga to, B.